So these are the new Fanshin Hudong Light. So buksan na natin. So ito yung standard version, ito yung flagship, then ito yung ultra. Then buksan natin sila. So lahat naman sila is pare-parehas lang, accessories, then may box tayo dito. So check natin yung accessories ng isa. Okay. So sa loob meron siyang blank center cap, tulad ng Tornado B4, meron na din silang ganito, blank center cap, and also screwdriver. Meron din silang cloth, Hudong cube. And syempre, I think this is the manual, yeah. Instructions, paano i-adjust yung cube nila. Then, the SIMPAP tutorial. Ayan, so, kung mapapansin natin, parang yung cube case niya is katulad nung sa Tornado V3. Yeah. Actually, isa dito is binuksan ito na, which is this one, yung standard version. So, buksan natin yung iba. So, ito yung tatlong cubes. This would be the standard version. This is the flagship. And this is the ultra version. So, differentiate nga muna natin kung ano yung mga pinagkaiba nila. So, unahin natin yung weight. So, yung weight ng standard is 79 grams. Yung flagship naman is 80 grams while yung highest variant is 85 grams. And currently sa Cubicle, currently hindi pa siya sale sa, I don't know, shop sa Asia kung saan pa siya sale. And yung M&M Cube Shop din is wala pa siyang gantong stock. So, ang source pa lang na pinagkuhanan ko is sa Cubicle. And ito is nag-range siya around 1.2. Ito naman nag-range siya around 1.7. And ito naman nag-range siya around 1.9. So, tignan pa natin yung iba niyang differences. So, kitang-kita naman natin sa texture is, ito, meron siyang frosted. I think this is frosted plastic. Yeah, hindi siya glossy Hindi rin siya UV coated. So, this would be frosted. And while yung ito namang dalawa is meron siyang UV coated na texture. And sa springs naman, I think itong dalawa is meron siyang springs, while ito naman is meron siyang maglev. And isa pang noticeable difference sa kanila is yung kanila mga adjustment system. So, yung standard, meron siyang kulay blue adjustment system, which is pwede siyang i-adjust by kamay. And ito try ko ipakita yun mamaya. Then, ito naman, meron siyang kulay green. And syempre, yung ultra, meron siyang kulay orange or red, kung anong gusto nyong tawag dyan. And actually, ang kailangan nyo take note dito is yung center cap niya is hindi basta-bastang pinapasok kung anong direction lang, kasi as you can see, yan, here, this one, para siyang may slot na dapat pagpasukan, which is ito, if nag-fit siya dito. And yan. So, kailangan ipasok yan dyan. Like that. And ganito nga pala siya ina-adjust ng kamay. So, I think, yeah, parang, if you can see, parang meron tayong dalawang, yan, meron tayong dalawang parang handle dito. So, itatapat mo dyan yung kuko mo, parang ganyan. Then, ito-turn mo siya which way you want. Hanggang. So, yung center travel niya, which is yung tightness or yung pagkaluwag ng cube is by screw pa din. Pero itong bagay nito is ito yung nag-work sa kanyang adjustment system. Ngayon, tignan pa natin yung iba niyang pinagkaiba. So, tignan natin yung piraso niya sa loob. So, kung titingnan natin, halos pare-parehas naman sila. Meron silang pare-parehas na edge repelling magnet, which is ito. Then, meron siyang corner to core magnet, which is this one. And meron siyang corner fit magnets, which is nag-a-attract here. Ito, kung nakikita nyo, ito, may magnet siya dyan. Ayan, yan. I'm focused. Yan, nag-a-attract siya there. Papakita natin. Yan. So, ito, yung magnet na ito. Yung magnet na ito is nag-a-attract siya dito. Ito. Yung magnet dito, yeah. Like right here. Sa ilalim na itong piece na to. Na makikita din natin na meron siyang ganitong system sa Tianma, sa Mortride. So, I think yung main difference lang naman nila is this one, ay pare-parehas silang merong ball core. Pare-parehas din silang merong
edge repelling magnets. Pare-parehas din sila, merong corner fit magnet. So, ang pinaka main difference lang nila is ito comes with frosted plastic and spring. This one comes with spring and UV coated texture. Ito naman is maglev with UV coated texture. So, I think yun lang naman yung main difference niya out of these three. So, try na natin na yung kanilang mga performance out of the box. So, now first turns for this is standard version. So, out of the box, napaka-loose ng tension ng ano niya, ng screw niya. So, you can see here. And pero napakadali ring mag-twist ng corner. Pero as of now, masasabi ko is medyo similar siya sa Tornado V3 pero more on mas clacky siya kasi medyo mas blocky yung Tornado V3 for me. So medyo mas less blocky siya kasi kay Tornado V3 pero medyo nandun yung medyo nandun yung same feeling. So yun pala yung masasabi as of now since out of the box pa naman siya pero magbibigay pa ako ng more opinions hanggat nagamit pero magbibigay pa ako ng more opinions kapag nagamit ko pa ng mas matagal tong kit na to. So next, this is the flagship version. So out of the box, ganun din, napakabilis niya din katulad ng standard version. Pero ito is UV which is mas less prefer ko siya kaysa sa standard kasi mas gusto ko talaga yung frosted plastic kasi medyo ano yung kamay ko medyo pasmado ako. So hindi para sa akin yung UV coated. Pero same sa standard, medyo same pa rin siya ng feeling. Kasi actually wala naman siya pinagkaiba when it comes to pieces. Towards sa ito is UV coated and the other one is frosted plastic. So this one is the highest variant which is the ultra version. So first turns. Pwede kong masabi na mas mabilis nga to since may maglev to. Pero katulad ng unang dalawa, medyo maluwag din siya out of the box. So kakailanganin ko pa siyang i-adjust. Pero as of now, lahat silang tatlo is meron silang yun. So medyo similar siya sa feel ng TV3 and medyo meron din ibang feeling bukod sa TV3. Like yung Dian, medyo nafe-feel ko rin din yung feeling ng Dian V1. And yun para naman yung masasabi ko as of now. So dudugtong ko na lang dito sa video yung magiging thoughts ko about some few days.
Ah, shit. What?